Sound. Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Mag-umpisa po ako sa isang statement na pwede nating pagbulay-bulayan from the start pa lang ng service. Yung statement na to ay patungkol sa ating lahat. Pag tinignan natin, have you tried sharing the good news to someone or connecting a friend to God? Nasubukan na ba natin minsan na tayo ay magbahagi ng good news about Jesus Christ or to someone else? Or di ba pagka minsan hindi mo naman kakilala na sharean mo siya ng good news about Jesus Christ, nagiging kaibigan mo rin naman siya. Bakit marami sa mga mananampalataya ngayon, they are not doing nothing for being witness of Jesus Christ? Bakit nga ba? Siguro may tatlong dahilan akong nakita lang po. Based on my own experience, tatlong bagay na nakita ko bakit natatakot o nahihiya o napipigilan ang isang mananampalataya na ibahagi ang magandang balita tungkol kay Kristo Jesus. Isa siguro, ito makikita natin yung ignorance. Ignorance in the sense na, ay, hindi ko naman gift yung mga ganyan mag-share ako, mag-i-speak ako, no? Magbabahagi ako ng salita ng Diyos. Isa yung mga dahilan na pwede makita. Kasi nung bago-bago ako, ganyan din ako. Minsan nga mag-opening prayer pa lang ako, wala na eh. Umpisa pa lang ng salita ako, wala na, naiiyak na ako. Hindi ko na maituloy yung sasabihin ko. And then the second one is indifference. Indifference means, parang sasabihin mo na lang, hindi ako, si pastor na lang, o yung leaders na lang namin sa ministry, siya na lang magbahagi. Yun yung mga indifference natin, na maging ikaw ay, na iniisip mo sa sarili mo, wala akong kakayanan, hindi ko kaya yan. Sila na lang na may kaya, sila na lang may gift, magbahagi ng salita ng Diyos. And the third one is fear. Ako natakot ako noong una kasi nung nagbabahagi ako, mainit ako sa umpisa, napakainit ko, on fire ako, ibig sabihin on fire ka, pero minsan na-reject ako, nadala po ako, natakot ako. Na-reject kasi ako eh. Pero ang ina-expect ko kasi habang nagbabahagi ka, tatanggap kay Kristo Jesus dahil mainit ka. You know, sa aeroplano, pag umuwi ako, nagbabakasyon ako, galing Kuwait. Lahat po na makatabi ko, kawawa. Kasi from Kuwait to Manila, bugbog, sarado sa akin sa pagbabahagi tungkol kay Kristo Jesus. Kaya ang ginagawa siguro iba, sabi nila, Kuya, patulugin mo naman ako. Kasi mula Kuwait hanggang Manila, ang haba ng travel na yon, wala akong ginawa kundi ibahagi ang good news sa katabi ko. Kaya kawawa eh. Kaya minsan nagpapalipat ako doon sa gitna. Pag nasa gitna ako, tulog na yung kanan ko, sa kaliwa naman ako nagbabahagi. And that's true ha. Kasi on fire ka eh. Pero na na-reject ako, natakot ako. Sa Kuwait, meron din ako na-experience. One of the brothers natin sa Day by Day, nag-message sila sa akin sa FB. Sabi nila, Pastor Ron, pwede po bang pakipuntahan ninyo yung ganitong pangalan? Nandoon siya sa hospital. She was a stage 4 cancer. Ang sabi ng magulang, maaari pong pag-pray nyo na lang, Pastor, no? At least kahit papaano, tumanggap siya kay Kristo Jesus. And it was my own experience talaga. Grabe ang experience ko. Pinuntahan ko doon sa hospital, ang pangalan ng hospital, Al-Sabah Hospital. So I was there at the ICU, hindi ako papasukin dahil bawal nga. Pinayagan naman ako ng isang Pilipinang nurse. Nagpakilala ako, sabi ko, pag-pray over ko lang yung kapatid. So, nandun ako sa ICU, tatlo silang nasa bed na magkakatabi. And I was praying. Unconscious siya, pero nung pinag-pray ko siya about Jesus Christ, simple lang, yung alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ganun naman eh. Hindi naman yung formula na tanggapin mo si Kristo Jesus. A very simple message na ipapakilala natin who is Jesus Christ. Sabi ko sa kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sa oras na ito, kung naririnig mo ako, yung daliri mo, igalaw mo lang daliri mo sa kamay ko, okay na sa akin. Alam nyo, no, after I share the good news about one minute lang po, pinitik niya po yung daliri niya and she started crying. Ang prayer ko lang simple, ang gusto ni mama mo, umuwi ka sa Pilipinas ng buhay. And it was done according to God's will. Alam niyo po, ibinangon sa higaan. Before she left in Kuwait, siguro naka 1 month pa siya, nakakasama namin siya mag-worship ni Mrs. noon eh. So, ibig sabihin, binangon siya ng Panginoon doon sa kanyang karamdaman. Stage 4 cancer po And binigyan siya ng clearance ng doktor niya to travel Manila. Alam niyo, nakapagpuri pa siya sa Panginoon. Every time magkikita kami ng magulang, namatay na po siya eh.
So when she traveled to Philippines, dito siya nalagutan ng hininga talaga. And the family was so overwhelmed pag nakikita ko, Pastor, maraming salamat sa inyo. Ang inaakala namin, pag umuwi dito yung anak namin, yung aking kapatid ay bangkay na. Pero ginawa ng Panginoon, iniuwi po siya ng buhay. And that is the good news, that everyone has a great hope sa ating Panginoon. Ang mensahe na ating pagsasasaluan ay pinamagatang willing witness. Kasi may mga maraming mananampalataya unwilling. Wala silang willing, wala silang desire sa puso nila. Hanggang doon lang siya. Iba yung may willingness tayo sa puso natin. And you know what? Witnessing, it's not all about just like you are in a court, you are witnessing some crimes na nangyari. Hindi lamang po yun. Whenever we are talking about witnessing about Jesus Christ, naranasan po natin yan. And naranasan natin, gusto natin nga ibahagi. Tama? At habang binabahagi mo, yun yung maganda, yun yung exciting sa atin. Habang nagbabahagi tayo, not just only you see with your own eyes, but you have your own experience sa buhay mo na transform ka. That's why you want and willing to transfer to others. Yun ang experience mo. Let us bow our head and close our eyes. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin namin na patuloy po na mangusap kayo sa aming mga puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng isang pusong mapagpakumbaba. Puso na laging humihingi ng kapatawaran, umaamin sa aming kahinaan, umaamin lagi na kami ay kulang at kulang. Ngunit salamat sa biyaya at pagpapala ninyo, Panginoong Jesus. Diyan kami nakakakuha ng kalakasan. Bitin niyo po ang mensahe na magdulot sa amin ng iba yung kaalaman, iba yung experience, so that we may be able to know you better and better, Lord Jesus. And salamat, ang mensahero ay maging tungtungan lamang po ng inyong salita. Munting tinig lamang po ninyo, Panginoong Jesus, ang marinig namin sa bulwagang ito. Salamat po, ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang tutunghayan natin ay ang naging buhay ni Philip. Si Philip po ay hindi po siya yung disciple si Jesus Christ. In the book of Acts, chapter 8, dito natin makita, or chapter 6 rather, si Philip po yung isa sa mga deacon na pinili ng 12 disciples together with Peter, James, John, Andrew, yung sila Bartolome, lahat po sila kasi kulang sila ng isa noon eh. So nagbuo sila ng 12. Then the 12 disciples, they were preaching the good news everywhere in Jerusalem. Parang nangyari sa kanila that time, ay sila na yung nagluluto, sila yung nagbibigay ng mga pagkain sa mga nagugutom, and so many born-again Christian ng panahon nila na tumanggap kay Kristo Jesus. Imagine, 2,000 person na patanggap nila Peter. And then, after chapter 5, 4 and 5, many 5,000 people tumanggap din kay Panginoong Kristo. So, the 12 disciples were very busy sila. Ang nangyari ngayon, yung congregation nila, ang sinasabi, nako, napakarami na nating na-neglect na mga widow, hindi sila naaabutan talaga ng tulong. Kasi nga, yung mga 12 disciples, very busy na sila. At hindi sila makapanalangin ngayon ng sabay-sabay. So, ang ginawa nila, nagbuo sila ng 7 deacons, 7 deacons. Isa rito si Stephen. Kung makikita niyo sa Bible, sa Book of Acts, si Stephen po ay one of the highlights. Siya yung pinabato ni Paul. And the other one highlighted is Philip. They will belong to the 7 deacons. Sila yung most highlighted sa chapter 6 ng Book of Acts. And Philip, pag tinignan natin yung karakter ni Philip, talagang sasabihin natin, oo nga, pwede rin naman pala ako maging si Philip. Or, pwedeng hindi ako maging si Philip kasi iba yung willing ko. Iba yung willingness ko. That's why, nabuo ko siya. Sabi ko, the good news is for everyone and by everyone in all places at all time. Tama. Ang magandang balita tungkol kay Kristo ay para sa lahat. At kung tayo ay kabilang para sa lahat na yon, in all other places, at all times, dapat ipinapakilala natin sino si Jesus Christ. Agree ba tayong lahat doon? Taas nga ang kamay na sinong willing. Hindi ba lahat? Dapat lahat tayo. Remember, in Book of Acts, chapter 1, verse 8, ang sabi ni Jesus Christ, pumunta kayo sa Jerusalem. Papadala ang banal na Espiritu. And the Holy Spirit sent to those 120 men, not only for the disciples. Remember, hindi lamang po sa 12 disciples ipinadala ang Holy Spirit. And then ang sabi ni Jesus Christ, ang command niya, ang sabi niya,
You will be my witness in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and all through the end of the earth. Ang dami naman mga mananampalataya, sinabi lang, all through the end of the earth. Yung pagkatapusan ng mundo, hindi po. Pwede i-consider natin dyan, throughout all the end of the earth, ibig sabihin, hanggang sa kasuluk-sulukan ng mundo, pwede nating ibahagi ang salita ng Diyos. There is no such place na hindi mo pwedeng ibahagi ang salita ng Diyos. In all places na sinasabi rito, katulad ng ating pag-aaralan sa chapter 8 ng Book of Acts, it was started with verse 26. Ang sabi rito, as for Philip, an angel of the Lord said to him. Can you imagine, no, di ba? Nagsasalita sa kanila yung angel of the Lord nung panahon nila, no? Grabe, no? Samantala ngayon sa atin walang ganyan. Wala tayong nagsalita ba sa angel of the Lord para ikaw ang isugo? Hindi, di ba? Pero ang maganda sa atin, we have our personal, yung Holy Spirit na nasa atin, nananahan sa atin, nakatira sa atin. Ang sabi rito, as the angel of the Lord said to him, meaning kay Philip. Ano sabi kay Philip? Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza. Now, you know Gaza to Jerusalem, how many miles? It was about 750 miles. Ang layo niyan. And then verse 27, so he started out, ibig sabihin si Philip, sumunod siya. Hindi siya nagtanong. On that time, si Philip po, nandun siya sa Samaria. Ang Samaria po, nasa taas ng Jerusalem. Samaria, Jerusalem, and Gaza. Ganyang kalayo. Nandito siya sa Samaria. He was preaching the good news. Ang daming tumanggap kay Panginoong Kristo. Remember that Samaria is, kaaway ng Israelita to. And that time, wala na po si Jesus Christ. Ascended na po siya. Samaria is the one na yung mga foreigner na nakipag-asawa ng ibang lahi, tinakwil sila ng mga Hudyo. And this Philip went through Samaria. Doon siya na destino sa Samaria. Imagine natin kapag tayo missionary ka, napunta ka sa isang lugar na walang Kristo, walang Christianity. Di ba matatakot tayo? Even in Middle East, unang punta ko ron 2004, natakot ako kasi bawal ang Biblia. Ang daming bawal sa kanila pero hindi naman pala totoo. Ang daming mga pananakot sa atin. But this time, Philip, when you saw Philip, makita natin yung willingness, yung kanyang puso. Ang sabi ron, sumunod siya. Siguro kung ako si Philip, ang dami ko na napatanggap sa San Pedro. Halimbawa lang, no? San Pedro, ang dami na dito San Pedro. Biglang sasabihin sa'yo ng Lord, umalis ka dyan. Pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko. And Philip was, obey. So Philip started out and he met the treasurer of Ethiopian. Ito, very familiar tayo dito sa passage nito, di ba? A eunuch of great authority under the Kandake, the queen of Ethiopian. You know, yung mga eunuch noon, lalaki ito. Kinakastrate sila, no? Kinakapon sila sa Tagalog. Kinakapon talaga sila. Sila ang nangangalaga sa asawa ng hari. Bakit sila kinakapon? Siyempre, lalaki sila, tas babae yung queen, para mawala yung kanilang pagnanasa. Kinakapon talaga sila. And eunuch was one of the katiwala talaga ng hari. The eunuch had gone to Jerusalem to worship God. Saan galing yung eunuch? From Jerusalem, makita na sa mapa mamaya, Jerusalem, nandito sa Samaria si Philip, Jerusalem si eunuch, papunta ng Gaza. So napakalayo from Samaria si Philip. Takbo si Philip ngayon. Ano nangyari? Sumunod. And he was now returning, meaning the eunuch, seated in his carriage, he was reading aloud from the book of the prophet Isaiah. Ito yung senaryo na nasa carousel si eunuch. Ang sabi dito, he came from worshiping God in Jerusalem. Now, after worshiping God in Jerusalem, takbo siya, balik siya ng Gaza. While on the middle of the travel, itong eunuch, tumatakbo si Philip. Because of the Lord, the angel of the Lord told him, go. Pero walang specific na commands kay Philip. Remember, sabi ko nga kanina, kung ako si Philip, nandoon ako sa Samaria, I'm bold na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at ang daming tumatanggap, di ba? Overwhelmed naman tayo lahat, right? Overwhelmed ka eh. Pero pag na-reject ka, di ba? Wala. Tamimi ka, matatakot ka, atras ka na. Pero si Philip po, ang daming nag-turn into Christianity even in Samaria. And one of the command of Jesus Christ, you will be my witness in Jerusalem, Judea, and Samaria. And Philip, sabi nga, pag tinitingnan ko, ang hirap pala nung nagilagay ni Philip nung panahon niya. Doon pa siya na destino sa Samaria, which is kaaway talaga ng mga Hudyo. Ano nangyari?
Itong eunuch, while on the carousel niya, binabasa niya yung book of Isaiah. Sa verse 28, and he was now returning, seated in the carriage, verse 29. The Holy Spirit said to Philip, the second time, the second time, sabi ng Holy Spirit kay Philip, go over and walk along beside the carriage. Habang tumatakbo yung eunuch, doon ang sinabi sa kanya ng Holy Spirit. Sabayan mo yun. Then 30, Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah. Can you imagine na gaano kabilis yung carousel? And Philip was running. Tumatakbo po si Philip. Siguro kung tayo, wala na, refuse na tayo. Hindi ko kaya, Lord. Balik mo na lang ako ng Samaria. Balik mo na lang ako sa lugar na kung saan ako, comfort ako doon. Comfort zone ko yun But Philip, running over, sabi niya, nung makasabay niya, anong tanong niya? Do you understand what you are reading? Tanong niya kay eunuch. Siguro habang tumatakbo siya, nandun sa bintana yung eunuch, do you understand what you are reading? Right? The next verse, 31. The man replied, the eunuch, meaning eunuch, sabi niya, how can I understand unless someone instructs me or explain to me? And he asked Philip to come up into the carousel and sit with him. I would like to emphasize yun. Napakaganda. Kita nyo, in-invite na siya ng eunuch doon sa kanyang sinasakyan. Kaya lagi ko sinasabi, spiritually tayo. Kung minsan, di ba, we will open our house, our home. Lalo ngayon sa sambahay natin. Open po ang linya ng Panginoon through sambahay. Sa mga kabahayan po ninyo, kung gusto niyo buksan ang pintuan ninyo, well, it is a privilege. Just like Philip, in-invite siyang sumakay doon sa carousel ng eunuch, which is hindi usual sa kanila yon. And ganoon din sa bahay natin. Kapag binuksan natin ang bahay natin sa gawain ng Panginoon, hindi usual sa atin yan nung araw. Pero this time that we have Jesus, we have into Jesusness, we can open our home. Dalawang kamay po, mga kapatid. Welcome. Welcome, just like Philip. Di in-invite si Philip. Praise God. 32. The passage of scripture he had been reading was this. Ito yung nilalaman ng binabasa. Siguro, binabasa ni eunuch, hindi niya maintindihan. Anong sa pagkakabasa niya? He was led like a sheep to the slaughter. Parang siyang isang tupa na dinadala sa katayan ng mga hayop. Ang sabi doon, as a lamb is silent before the shearers. Gigilitan na siya ng leeg. Hindi pa siya umiimik, sabi rito. And he did not open his mouth. Hindi maintindihan ng eunuch anong ibig sabihin ni Propeta Isaiah nung binabasa niya yon. Right? Tayo naman lang una, hindi naman natin naunawaan ito Ito, di natin naunawaan itong krus ng Kalbaryo. That's why empty cross, we have empty cross. Before, naniniwala tayo, nandiyan, nakapako. Ganun lang, ang babaw. Pero nakakilala tayo kay Panginoong Kristo. Just like the eunuch. Then someone nag-introduce kay Jesus Christ, just like Philip, sa 33, he was humiliated and received no justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Ang tinutukoy dito, si Jesus Christ na, di ba? The book of Isaiah. Ito na si Jesus Christ. He was humiliated, sabi doon. Walang hustisya na natanggap ng Panginoong Kristo pag tinignan natin. Sino makakapagsalita? Sino makapagtatanggol sa Kanya sa panahon na siya ay pinahirapan? 34. The eunuch asked Philip, eto na, ang sabi ni eunuch ngayon, sige nga, sabihin mo sa akin kung anong ibig sabihin ng propeta rito. Is it the prophet is talking about himself or someone else? Siya ba yung tinutukoy niya, yung si Propeta Isaiah, o merong isang tao pa ang tinatanong ni eunuch kay Philip? Parang sa atin, kapag ka nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, pag masyado tayong atat na atat, kung paano magpakilala, may mga formula ng mga panalangin natin, in Jesus' napakasimple lang po. Just like Philip. Tinanong siya nanggaling sa eunuch, sabihin mo nga sa akin, si Propeta Isaiah ba to? Oh, there is someone else. Anong sabi ni Philip? So beginning with this same scripture, Philip told him the good news about Jesus. Hindi naman na details dito, papaano talaga dinitalya ni Philip kay eunuch si Jesus Christ. Well, considering the fact, sabi rito, Philip told him the good news. Whenever we read good news, gospel, it's all about Jesus Christ. Ano ba Jesus Christ? Jesusness. Love, forgiveness, acceptance, kindness, compassionate. Yan si Jesus Christ. And siguro si eunuch talagang nagulat siya. Sa 36, as they rode along, they came to some water. Ito yung kamangha-mangha. And the eunuch said, look,
Imagine natin, sa ganong kapamaraan lang, hindi naman na detalye talaga, ibig sabihin, consider natin na unawaan ng eunuch yung pagpapaliwanag ni Philip tungkol kay Jesus Christ. And now, he is coming into a baptism na. Sabi rito, look, there's some water, why can't I be baptized? Ganon kabilis. Kaya sabi ko kanina, alam nyo, yung from Jerusalem to Gaza, 750 miles ang layo nun. So they have a lot of time to talk about the good news or the gospel of Jesus Christ. Tama, right? 750 miles, kung magta-travel ka, siguro lakad lang, isang buwan po tatravel yun, 1 month. But here, nasa carousel sila, there is a lot of time for Philip to introduce Jesus Christ. Nakita niyo yung turn of events? Hindi maunawaan ng eunuch kung ano yung sinasaysay doon sa propeta, sa book of Isaiah. But then, God, the Lord, the angel of the Lord, the Holy Spirit sent Philip to explain yung kanyang binabasa. Kaya tayong lahat, pwede tayong maging si Philip if we are willing to be a witness of Jesus Christ. Simple lang po, mga kapatid, huwag niyong iisipin na matatakot kayo. Sabi ko kanina yung 3 bagay. Natatakot ka, indifference, hindi mo kaya, lahat yan. Pwedeng mangyari sa atin, pero katulad ni Philip, hindi siya nag-refuse, hindi siya umangal, kasi ang mahirap sa mananampalataya, umaangal ka agad eh. Hindi pa nga nasusubukan, umaangal na. Minsan napakasimple lang naman talaga. Tandaan natin, tayo mga mananampalataya, we will be witness of Jesus Christ. How can you become a powerful witness of Jesus Christ? Kung lagi kang takot, kung lagi kang may isinasaalang-alang. And simple lang naman. And through the Holy Spirit, sabi rito, why can't I be baptized? Itong si eunuch, nagkaroon siya ng desire sa puso niya dahil naunawaan niya yung pagpapaliwanag ni Philip, nakakita siya ng tubig. Sa next verse, you can. Sabi ni Philip, pwede. Sa ibang version po, sa original version, wala pong verse 37 sa Book of Acts. Isinali lang ng iba. Now, ang sabi rito, sabi ni Philip, pwede. If you believe with all your heart, and the eunuch replied, naniniwala ako that Jesus Christ is the Son of God. That's it. He believed. Kanino siya naniwala? Kay Jesus Christ. Si Philip, ginawa lang pong instrumento ng Diyos. And so be it, tayong lahat, pwede tayong maging instrument, each and everyone, lahat tayo, instrumento, pwede po. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako gifted dyan, hindi ako. Alam niyo, napakagandang simulan natin sa mga mahal natin sa buhay. Start with your own family. Introduce Jesus Christ. Yan yung Jerusalem natin eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, you will be my witness in Jerusalem, your family, in Judea. Kanino? Kamag-anak. Right? Literal kasi yun eh. Pero pag tinenta si spiritual, Judea, mga kamag-anak ko. Ano yung Samaria? Yung mga kaaway natin. Samaria is the foreigner land na ibinigay ng kaaway sa mga Israelita. Tama? And until the ends of the world, pwedeng-pwede naman. So lahatan na. Kaya si Philip, napakaganda. Ang sabi ng eunuch, I believe that Jesus Christ is the Son of God. May formula ba? Oo, tinatanggap ko si Jesus Christ bilang Panginoon, tagapagligtas ko. Walang formula. Nakita lang natin, the eunuch believed that Jesus Christ is the Son of God. Kaya yung pinag-pray ko sa quiet, naniniwala po ako, 100%. He received Jesus Christ as Lord and Savior, just like the eunuch. Alam niyo, namamatay siya rito. Taga Muntinlupa po. Pumunta po kami dun sa Burol. And then, overwhelming pamilya talaga na, ang hiling lang nila talaga na kahit bang kayo iuwi, imagine ninyo, kamag-anak ninyo, mahal nyo sa buhay, anak ninyo, kapatid ninyo. Grabe ang sakit dun sa ibang bansa. Ang hiling na lang ng nanay, kahit po bangkay nilang maiuwi lang siya. Pero hindi yun ang binigay ng Panginoon. Because there is someone who is willing heart to pray over sa mga ganong uri ng situation. You know, lahat tayo, meron ganon tayong power. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin, si pastor lang may power. No, I disagree. Lahat po tayo, kinasihan tayo ng banal na Espiritu nung tinanggap natin si Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Di ba ang sarap? Oo nga, meron pala talaga ako kapangyarihan. You can rebuke anything. Pwede natin gawin because the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit is in you, dwells in you. May power tayong lahat. So verse 38, ano sabi? He ordered the carriage to stop. Siguro, pag tinin natin to, hindi lang isang carousel lang meron si eunuch.
Meron siya mga advance party din. Kasi big time to eh. Kilala siya eh. Siya yung pinaka-finance secretary ng hari ng Ethiopian. Anong order niya? Hinto tayo. And they went down into the water and Philip baptized him. Yan natin picture. Ayan. Parang may kamukha yung yung Ethiopian Parang may kamukha. Si Philip din may kamukha. Pag tingnan natin, ayan nangyari. Nagpabaptize si eunuch kay Philip. Very simple. Hindi na sila naghanap ng swimming pool, ng dagat, kung ano-ano. Nakakita sila ng tubig lang. Kasi hodang marami yun, basta tubig. Nakita nila, doon tayo. Nagpabautismo itong si eunuch. Anong sumunod? 39. When they came up out of the water, ito yung namangha ako eh. The third time, the Spirit of the Lord snatched Philip away. You know, during that time, pag tinignan natin, parang siya, di ba? Ano tawag doon? Yung nawala ka bigla. Ano tawag natin doon? Ano tawag? Rapture. This is the version that raptures happened to Philip. Nawala bigla si Philip. Nandun siya sa harapan ni eunuch eh. The eunuch never saw him again. Kita ninyo? Hindi na nakita ni eunuch si Philip, biglang nawala. Ito maganda naman sa eunuch. But the eunuch went on his way rejoicing. Sa sobrang overwhelmed ni eunuch, hindi niya naalintana na wala. Saan napunta si Philip? Asa na si Philip? No! He went back rejoicing the Lord because he was baptized also. And he know that Jesus is the Son of God. Ganon ba tayo ka-excited nung tinanggap natin ang Panginoong? Lagi kong sinasabi, the greatest gift happening in my life, nung tinanggap ko talaga ang Panginoong Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. That's it. Wala na po akong mahiling sa buhay ko. Nung tinanggap ko, just like the eunuch, when they came to me, na-receive ko siya, nakilala ko siya. Till now, continuing, enabling to know better who is Jesus Christ sa mga personal na buhay natin. Yan yung maganda kasi, exciting yan eh. Excited ba kayo na araw-araw gusto nyo makilala ng gusto si Panginoong Kristo? Everyday ang daming blessings natin. There are so many blessings in our lives, sa buhay natin, sa pamilya mo, kapatid. Wala nagkakasakit, wala nang-aksidente, kahit saan magpunta kayo, namamasyal nga kayo eh. Purihin ang Diyos. The Spirit of the Lord snatched Philip away. The eunuch never saw him again but went on his way rejoicing. Kita yung picture? Tuwang-tuwa si eunuch. Nabautismuhan siya. Ang sabi ni Kate Wilkinson, meron akong kinopya ko lang to Ang sabi ni Kate Wilkinson, may His beauty rest upon me. What beauty? The beauty of the Lord. Ito yung sinasabi niya, as I seek the lost to win, masipag siya. Yes. And may they forget the channel, seeing only Him. Ang ibig niya sabihin, ako ginagamit ako ng Panginoon. Nawa, hindi akong laging makita, wag ako makita. Ang makita yung ipinapakilala ko, si Lord. Right? We are only the channel. Sabi nga, kahit hindi na ako, makalimutan na ako, wag na. Hindi mahalaga sa akin yun. Ang mahalaga, makilala niya yung ipinapakilala ko. Agree? Napakaganda, di ba? Pagka may pinapakilala tayo si Kristo Jesus for someone else, for anybody, be sure enough na hindi tayo mapapapurihan ng taong kumilala kay Kristo Jesus. Ang laging makakilala si Kristo Jesus. Palakpakan natin muli ang Panginoong Jesus. Di ba ang ganda? Ang daming kasi mananampalataya, they own the credit. Ako nagpatanggap dyan. Kaya sila nandiyan sa Bible study, kaya sila dahil sa akin, aray ko. Mangilabot ka kapatid pagka gano'n ha. Mangilabot tayo. Salamat sa Panginoon, nandito tayong lahat because of His grace and mercy. Kaya tayo nandito lang lahat. Walang iba, hindi si pastor, hindi ang church, o hindi ang sino man sa inyo. Ipinakilala lang sa inyo si Panginoong Kristo because you, Jesus Christ first. Nakilala lang din natin si Jesus Christ. Kaya sabi ko, willing witness ang title nito. If you are willing to be a true witness of Jesus Christ, there is no such credit that you will own. Rather, you give the credit to the one who is your Savior and Lord. Walang iba po. Sa verse 40, meanwhile, ito yung nangyari. Dinawala doon sa senaryo si Philip. Meanwhile, Philip found himself. Nagtataka nga ako hindi ba namangha si Philip? Natagpuan niya ngayon yung sarili niya farther north at the town of Azotus.
Mamaya papakita ko yung mapa kung gaano kalayo yung travel. He preached the good news there in every town along the way until he came to Caesarea. Tingnan niyo po yung mapa. From Samaria siya, doon siya nagpipreach. Tinawag siya bigla ng angel of the Lord, pumunta ka ron, papunta ka ng Gaza. So dilagpasan niya yung Jerusalem, gano'ng kalakay. Sabi ko kanina, from Samaria, papuntang Gaza, 750 miles, ang layo. Hindi naman siya nag-refuse, di ba? Hindi siya, nag-obey siya, takbo siya ron. Sa kalagitnaan siya, doon niya na-met itong eunuch. Walang specific, walang sinabi sa kanya yung Holy Spirit, kundi ang tinuro lang sa kanya, basta pumunta ka ron. And then finally, nung nakasabay niya, yun ang sinabi sa kanya ng Spirit of the Lord. Ipaliwanag mo kung ano ibig sabihin ng binabasa niya. Tingnan niyo layo. And then from Gaza, right? From there, doon sila sa middle, napunta siya roon. Azotus, Lida, Joppa, Antipatris, Apollonia, and then finally, Caesarea. Because Philip, taga roon siya sa Caesarea. Tingnan niyo yung nilakbay niya. And that is the Tel Aviv. In the present situation, that is part from Azotus to Apollonia, is the Tel Aviv, Iraq. Yan po yun. Diyan siya napunta. He preached the good news and there in every town. Every town po na mapunta niya. Parang si Jesus Christ, remember? Alam niyo, kahit saan tayo mapunta, sa buhay natin ngayon, kahit saan ka mapunta kapatid, in all places, in all times, pwede tayong maging si Philip if we are willing. At isang napakagandang mission natin mga kapatid. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Kapag kayo pinanalangin natin sa banal na Espiritu, paano tayo mag-uumpisa, ililid niya tayo talaga just like Philip. So every town, ang sabi roon, pinakilala niya si Jesus Christ. So ang layo. So pag tingnan natin, totoo pala, Philip was truly a willing witness. Nagkakaproblema lang pagka unwilling ang isang mananampalataya. Now, siguro nabuo sa ating isipan ngayon. Oo nga, pwede akong maging katulad ni Philip man lang. Na maging willing ang puso ko. Huwag ako matakot. Yung indifferences, yung fear, tanggalin mo sa akin, Panginoon, so that I can able to share the good news. Everyone. To anybody na kakasalamuhan natin. Pwede, di ba? Pwede mga kapatid. It was a great encouragement para sa ating lahat. The good news is for everyone. And by everyone, iiwan ko sa inyo to and by everyone, in all places, at all times. Ano ka ngayon? Kumusta tayo ngayon lahat dito? Lagi ka na lang nauupo dyan sa upuan mo ngayon. Every Sunday na, dyan ka na upo. Minsan naman, palitan naman kayo ng upuan. Kikita ko na lang kayo lagi, nandiyan kayo. Kung sino man, parang may mga pangalan nyo na upuan yata yan eh. Next verse. Don't be a bench warmer, mga kapatid. I encourage each and everyone. Wala po dito sa loob ng church ng action. The action is outside the church. Right? Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the ends of the earth. May mga ministry tayo dito, yes. Para mahubog tayo, mas lalo tayo maging matibay sa foundation natin. But the true action is outside the church. Katulad ni Philip, lumabas siya ron sa kanyang comfort zone. And we can do it. Sabi ko, baka kaya natin ang lahat na to. If our hearts is willing to share the good news. Father, we thank you. We bless your name. Turuan mo po, Panginoon, na maging willing ang puso namin. Panginoon, mas marami ang makakilala sa iyo. Just like the first Christian, the 7 deacons, doon sa Book of Acts. Pwede namin silang gayahin, Panginoon, kung tutuusin, mas high-tech nga kami ngayon eh. Maraming mga bagay na mas advanced kami kaysa noong araw. Father, kung naroon kami sa isang sitwasyon na wala kaming tapang para ibahagi ka, dulutan mo po kami ng isang lakas ng loob, isang lakas ng pananampalataya, na magbahagi ka namin for someone else, Lord. Truly indeed, alam namin, hindi mo naman kami hahayaang ilagay sa isang lugar, sa isang tao, Panginoon, nang hindi kanya kailangan. But bless us, O God, we may able to share you in our own way, not just our own way, but your own will. At salamat sa oras na ito, Lord, sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng napakalaking aral, napakalaking advancements sa aming pagiging pananalig kay Kristo Jesus. And we are willing, Lord, sa linaw at tiyak na tumpak na pagpapahayag ng salita mo, just like Philip,
we can be willing to preach the good news. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.